Isang magiliw at taos-pusong pagbati sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Narito na naman ang inyong lingkod, handang magbukas ng panibagong aklat ng buhay, isang salaysay na susubok sa tibay ng ating mga puso. Sabi nila, ang pinakamalaking laban ay hindi nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa tapang ng kalooban. Ngunit paano kung ang pinakamatapang na puso ay nakatago sa loob ng isang munting dibdib? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway, isang kwentong magpapatunay na ang katotohanan ay kayang bigkasin kahit ng pinakamaliit na tinig. Ang amoy ng bagong saing na kanin at pritong galunggong ang laging sumasalubong kay Liwayway sa tuwing uuwi siya mula sa eskwela. Iyon ang amoy ng kanyang tahanan. Isang maliit na barong-barong sa dulo ng baryo mapayapa, kung saan ang tanging yaman nila ay ang pagmamahalan nilang mag-ama. "Tay, andito na po ako," masiglang bati ni Liwayway habang inilalapag ang kanyang gamit na bag sa nag-iisang silya. Ngumiti si Ambo, ang kanyang ama, habang naghahain sa kanilang munting hapagkainan. Kita sa mukha nito ang pagod mula sa maghapong paglilinis sa malaking mansyon ng mga Roxas del Mundo. Ngunit ang pagod na yon ay laging napapawi sa isang ngiti lang ng kanyang anak. "Sakto ang dating mo, anak. Halika na't kumain na tayo," malambing na sabi ni Ambo. Habang kumakain sila sa ilalim ng nag-iisang bumbilya na nagsisilbing ilaw ng kanilang buong bahay, may inilabas si Ambo mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na supot na papel. "Para sa'yo, aking munting bituin," sabi niya, at iniabot ito kay Liwayway. Nagniningning ang mga mata ng bata nang buksan niya ito. Isang simpleng hair clip na hugis bituin. Hindi ito mamahalin, ngunit para kay Liway, ito ang pinakamagandang regalo sa buong mundo. Agad niya itong isinuot sa kanyang buhok. "Salamat po, tatay. Ang ganda-ganda po," tuwang-tuwang sabi ni Liway, sabay yakap ng mahigpit sa kanyang ama. "Paglaki ko po, tatay, ako naman po ang bibili ng maraming gamit para sa inyo. Aalagaan ko po kayo." Natawa si Ambo, isang tawang puno ng dalisay na kaligayahan. Sa mga sandaling iyon, sapat na ang lahat. Ang kanilang simpleng buhay ay perpekto. Ngunit ang kapayapaan ay marupok. Isang malakas na kalabog sa kanilang pinto ang biglang bumasag sa kanilang katahimikan. Bago pa man sila makatayo, bumukas ito ng malakas at pumasok ang dalawang unipormadong gwardiya. Kasunod, ang isang binatang nakaputing polo, si Miguel Roxas del Mundo. Arogante, ang tindig nito, puno ng galit ang mga mata. "Ambo!" sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa kanilang maliit na espasyo. "Nasaan ang kwintas ng mama? Alam kong ikaw ang kumuha." Nagulat si Ambo. Napatayo siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. "Sir Miguel? Ano pong kwintas? Wala po akong kinukuha. Huwag ka nang magsinungaling." Humakbang si Miguel palapit. Ang kanyang mukha ay isang pulgada na lang ang layo kay Ambo. "Ang diamond necklace ni Mama. Naglinis ka sa kwarto niya kaninang umaga at pagkatapos noon ay nawala na. Ikaw lang ang tao doon." Nanginginig na umiling si Ambo. "Sir, Diyos ko po, hindi ko po magagawa iyon. Baka po nailagay lang sa ibang lugar ng senyora." "Magnanakaw." Malakas na sampalang dumapo sa pisngi ni Ambo. Napahiyaw si Liwayway. "Tatay!" Napatakbo siya para yakapin ang binti ng kanyang ama. Ang kanyang maliliit na mata ay puno ng takot habang nakatingin kay Miguel. Mula sa labas, sa bintana ng isang mamahaling itim na kotse, nanonood ang isang babae. Si Senyora Imelda Roxas del Mundo. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Habang pinagmamasdan ang kaguluhan, hindi man lang niya kailangang bumaba ng sasakyan. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na para magbigay ng bigat sa bawat salitang binibitawan ng kanyang anak.
Patawarin niyo po ako, Sir Miguel, pero nagkakamali po kayo. Pagmamakaawa ni Ambo, ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Lumuhod siya sa maruming semento. Mahirap lang po kami, pero hinding-hindi po kami magnanakaw. Pinalaki po ako ng mga magulang ko na may takot sa Diyos. Ngunit ang mga salita niya ay walang halaga. Dumating ang 2 pulis na kasunod ni na Miguel. Walang tanong-tanong, walang investigasyon. Ang salita ng isang Roxas del Mundo ay batas. Dalhin niyo na yan, utos ni Miguel. Hinawakan ng mga pulis ang braso ni Ambo at pilit siyang itinayo. Isang matinis na tunog ng metal ang narinig ni Liwayway, ang pagkislap ng posas habang isinusuot sa mga kamay ng kanyang ama. Ang mundong binuo niya kasama ang kanyang tatay ay gumuho sa isang iglap. Hindi! Tatay! Hindi siya magnanakaw! Humagulgol si Liwayway. Pilit na inaabot ang kanyang ama. Bitawan niyo po ang tatay ko! Wala po siyang kasalanan! Hinila si Ambo palabas ng bahay. Ang kanyang mga mata ay desperadong nakatingin sa kanyang anak, puno ng sakit at kawalan ng magawa. Liway, anak, magpakabait ka. Iyon lang ang tanging nasabi niya bago siya tuluyang isinakay sa sasakyan ng pulis. Naiwan si Liwayway na nakatayo sa gitna ng kanilang nagulong bahay. Ang kanin at isda ay nakahain pa rin sa mesa. Lumalamig na. Ang pinto nila ay sira. Ang kanyang puso ay durog. Sa pagmamadali at gulo, ang star hair clip na regalo ng kanyang ama ay nahulog mula sa kanyang buhok at gumulong sa sahig na lupa. Tumakbo siya palabas, ngunit ang nakita na lang niya ay ang papalayo na mga ilaw ng sasakyan ng pulis, nilalamon ng dilim ng gabi. Ang kanyang mga iyak ay nawalan ng saysay sa katahimikan ng baryo. Dahan-dahan siyang bumalik sa loob. Nanginginig ang buong katawan. Pinulot niya ang hair clip mula sa sahig. Pinahid niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang mga hikbi ay huminto. Ang takot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas matigas, mas matatag. Isang ningas ng determinasyon ang nagsimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Niyakap niya nang mahigpit ang munting bituin sa kanyang palad. Sa gitna ng katahimikan ng kanilang winasak na tahanan, isang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang pangako. Hindi magnanakaw si tatay. Ang tagumpay para kay Attorney Dante Marasigan ay may lasa ng mamahaling alak at amoy ng tagumpay. Nakaupo siya sa isang malambot na leather couch sa pinakapribadong sulok ng The Apex, isang rooftop bar kung saan ang mga usapan ay kasing presyo ng mga inumin. Katatapos lang ng isang malaking kaso, ang kliyente niya, isang mayamang negosyante na inakusahan ng pandaraya, ay malaya na ngayon. Hindi dahil sa inosente ito, kundi dahil si Dante, ang abogado nito. Hindi ko alam kung paano mo ginawa yon, attorney. You are a magician, sabi ng kanyang kliyente, si Mr. Chua, habang itinaas ang kanyang baso. Isang matipid na ngiti lamang ang isinukli ni Dante. It's not magic, Mr. Chua. It's a performance, and the court is my stage. Kinuha niya ang sariling baso, pinaglaruan ang likido sa loob. Para sa kanya, ang hustisya ay hindi bulag. Ito ay isang laro na may mga patakaran, at ang nananalo ay ang siyang pinakamagaling maglaro o ang may pinakamalaking pambayad. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Nag-flash sa screen ang pangalan, Aling Cora, kaso ng lupa. Isa sa mga pro bono case na napilitan lang siyang tanggapin para sa imahe ng kanyang law firm. Sa isang pindot, pinatay niya ang tawag at binalik sa bulsa ang telepono. May mas mahahalagang bagay siyang dapat asikasuhin. Sa isang malaking flat-screen TV na nakasabit sa pader ng bar, umere ang panggabing balita. Janitor sa isang subdibisyon
Arestado matapos umanong pagnakawan ang kanyang mga amo ng alahas na nagkakahalaga ng milyon-milyon, sabi ng reporter. Ipinakita ang kuha kay Ambo habang sa pilitang isinasakay sa mobileng pulis. Ang mukha ay gusot sa pagkalito at takot. "Tik-tits," mahinang sabi ni Dante habang umiinom. Kawawang nilalang. Laging ang mga maliliit na isda ang unang nalulunod sa dagat ng mga pating. Narinig siya ni Mr. Chua. "Sa tingin mo, attorney, may pag-asa pa siyang makalaya?" Nagkibit balikat si Dante. Lahat ay may pag-asa kung may pambayad ka sa pag-asang yon. Para sa kanya, si Ambo ay isa lamang numero. Isa na namang istatistika sa isang sistemang matagal na niyang itinigil na paniwalaan. Tapos na ang usapan. Itinaas niya ang kanyang baso para sa isa pang tagay. Habang nagpapakasasa si Dante sa kanyang tagumpay, si Liwayway naman ay nilalamon ng kawalan ng pag-asa. Mag-isa niyang nilakad ang daan patungo sa presinto kung saan dinala ang kanyang ama. Ngunit hindi siya pinapasok. "Bawal ang bata dito. Umuwi ka na," sabi ng pulis sa desk na hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang binabasang dyaryo. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa eskwela. Gamit ang kaunting perang itinabi ng kanyang ama sa isang lata ng gatas, sumakay siya ng jeep patungo sa public attorney's office. Ang lugar ay siksikan, maingay at amoy desperasyon. Matapos ang mahigit 2 oras na paghihintay, isang pagod na abogada ang humarap sa kanya. "Nasaan ang guardian mo?" tanong ng abogada. "Wala po. Kami na lang po ni tatay ang magkasama." Nanginginig na sagot ni Liway. Bumuntong hininga ang abogada. "Iha, marami kaming kaso. Ang kaso ng tatay mo, mahirap yan. Malaking tao ang kalaban ninyo. Mas maganda kung aamin na lang siya para mas magaan ang sentensya." "Pero hindi po siya magnanakaw," giit ni Liway. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. "Wala po siyang kasalanan. Kailangan po niya ng tulong." Isang malungkot na ngiti ang ibinigay ng abogada. "Lahat sila." Yan ang sinasabi. "Sige na, umuwi ka na. Wala kaming magagawa sa ngayon." Para siyang pinagsarhan ng pinto sa mukha. Bawat tanggapan ng batas na kanyang puntahan ay iisa ang sinasabi. Walang pera, walang ebidensya, walang laban. Gabi na nang makauwi si Liwayway sa kanilang bahay. Ang sirang pinto ay sumalubong sa kanya. Ang katahimikan sa loob ay nakakabingi. Binuksan niya ang kanilang baul at inilabas ang isang album ng mga lumang litrato. Nandoon ang larawan ng kanyang ina. Isang babaeng may malambing na ngiti na yumao dahil sa sakit noong siya ay bata pa lamang. At nandoon ang litrato nilang tatlo, isang masayang pamilya. Humagulgol siya. Ang bigat ng mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Paano niya ipagtatanggol ang kanyang ama kung ang buong mundo ay laban sa kanila? Niyakap niya ang litrato, hinahanap ang lakas na hindi niya alam kung saan kukunin. Habang ibinabalik ang album sa baul, may nahulog na isang lumang dyaryo na ginawang sapin. Isang malaking headline ang sumalubong sa kanyang mga mata. "Imposibleng kaso, ipinalo ni Atimong Dante Marasigan." May litrato ng isang lalaking nakatayo sa hagdan ng korte, matikas sa kanyang mamahaling suit, napapaligiran ng mga reporter. Ang kanyang nakangiti ay puno ng kumpiyansa, halos mayabang. "Si Dante Marasigan." Binasa ni Liwayway ang artikulo. Inilarawan nito kung paano nabaliktad ni Dante ang isang kaso na halos sigurado ng talo. Tinawag siyang henyo, isang legal na painting na hindi natatakot sa kahit sino. Isang ideya, isang desperado, at halos imposibleng ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Kinabukasan, hindi na ang uniforme ng eskwela ang suot niya. Isinuot niya ang kanyang pinakamatinong damit. Tinirintas niya ang kanyang buhok at isinuot ang star hair clip na bigay ng kanyang ama. Sa isang kamay, hawak niya ang lumang dyaryo. Sa isa pa,
ang lahat ng natitirang tapang sa kanyang puso. Huminto siya sa tapat ng isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal sa puso ng Makati. Sa harapan nito, nakaukit sa pilak ng mga letra ang pangalan, Marasigan Law and Associates. Mukha itong isang modernong kastilyo, hindi mapasok ng mga ordinaryong tao. Napatingala si Liwayway, ang liit-liit niya kumpara sa dambuhalang istruktura. Naramdaman niya ang takot. Ngunit nang maalala niya ang mukha ng kanyang ama sa likod ng rehas, ang takot ay napalitan ng determinasyon. Huminga siya ng malalim, pinisil ang dyaryo sa kanyang kamay, at nagsimulang maglakad patungo sa umiikot na salaming pinto. Gagawin niya ang imposible. Para kay Attorney Dante Marasigan, ang Hall of Justice ay isang teatro ng mga pamilyar na eksena. Ang mga pader nito ay saksi sa libu-libong luha, kasinungalingan, at mga sirang pangarap. Naroon siya para sa isang paunang pagdinig ng isa pa niyang kliyenteng mayaman. Ngunit naantala ito. Habang naghihintay, napadpad siya sa labas ng isang maliit na courtroom kung saan tila may nagaganap na hearing. Dahil sa inip, sumilip siya sa siwang ng pinto. At doon, nakita niya ang isang pamilyar na kwento na paulit-ulit na niyang napanood. Sa silya ng akusado, nakaupo si Ambo, ang lalaking nakita niya sa balita. Sa personal, mas mukha itong kahabag-habag, nakayuko ang mga balikat, ang mukha ay blangko. Tila sumuko na sa kanyang kapalaran. Sa tabi nito ay isang abogadong pampubliko na halatang pagod at walang gana. Ang kanyang barong ay lukot, at ang paraan ng kanyang pagsasalita ay walang kabuhay-buhay. Binabasa lamang ang mga linya mula sa isang script na kabisado na niya. Isang dekahong depensa para sa isang dekahong kaso. Sa kabilang panig, naroon ang pamilyang Roxas del Mundo. Si Senyora Imelda ay nakaupo na parang isang reyna sa kanyang trono. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Walang bahid ng anumang emosyon. Sa tabi niya, si Miguel, na may mapagmataas na ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanilang presensya pa lang ay sumisigaw na ng kapangyarihan at katiyakan. Tapos na ang laban bago pa man ito magsimula. Your Honor, the evidence is clear. Sabi ng abogado ng mga Roxas, ang boses ay matalas at puno ng kumpiyansa. My client's valuable heirloom was found missing right after the accused, Ambo. Finished cleaning the room. There are no other suspects. Walang laman ang mga sinabi ng public attorney kundi, Objection, Your Honor. Circumstantial? Na madali namang ibinasura ng hukom. Nagpatuloy ang pagdinig na parang isang palabas na alam na ng lahat ang katapusan. Tinawag si Miguel sa witness stand. Mayabang niyang ipinakita ang isang pekeng resibo ng alahas, isang katibayan ng halaga nito. Lahat ay umaayon sa plano. Napailing na lang si Dante. Sayang ang oras. Aalis na sana siya nang biglang may isang boses na pumunit sa nakakabagot na katahimikan ng korte. Isang boses na maliit, nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Hindi po totoo yan. Lahat ng mga ulo ay lumingon sa pinanggalingan ng sigaw. Mula sa likurang hanay ng mga upuan para sa publiko, isang batang babae ang tumayo. Si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-iyak ngunit nag-aalab sa galit. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ang star hair clip sa kanyang buhok ay tila isang maliit na piraso ng liwanag sa madilim na silid. Liway? Anak, umupo ka. Mahinang bulong ni Ambo, puno ng takot. Tiningnan siya ng hukom. Ang kanyang mga kilay ay magkasalubong. Order in the court! Who is this child? Ngunit hindi natinag si Liwayway. Humakbang siya pasulong. Ang kanyang tingin ay diretso sa hukom, sa mga Roxas, sa buong sistemang handa ng kumitil sa buhay ng kanyang ama. Ako po ang anak niya, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses
ay lumalakas sa bawat salita. At nagsisinungaling po sila. Mabuting tao po ang tatay ko. Hindi po siya magnanakaw. Young lady, this is not a playground. Saway ng hukom. You will be silent or I will have you removed. Bumagsak ang mga luha sa mga mata ni Liwayway, ngunit hindi ito luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng matinding pagmamahal at nag-uumapaw na kawalang katarungan. Tumingin siya sa kanyang ama. Pagkatapos ay sa abogadong pampubliko na walang ginagawa at pabalik sa hukom. At sa sandaling iyon, sinabi niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. Kung walang tutulong sa tatay ko, huminga siya ng malalim. Ang kanyang munting dibdib ay puno ng bigat ng buong mundo. Ako ang magiging abogado niya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong courtroom. Ang hukom ay natigilan, ang taga-usig ay napanganga. Maging si Senyora Imelda, sa unang pagkakataon ay nagpakita ng isang kisapmatang pagkagulat. Ngunit ang pinakatinamaan ay si Dante Marasigan. Nakaramdam siya ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman sa loob ng isang korte, pagkamangha. Sa loob ng maraming taon, ang nakikita niya lang ay mga kliyenteng nagbabayad, mga kalabang dapat talunin, at mga hukom na dapat kumbinsihin. Lahat ay isang laro, isang pag-arte. Pero ang batang ito, ang apoy sa kanyang mga mata, ang panginginig sa kanyang boses, ang bigat ng kanyang bawat salita. Lahat ay totoo. Ito ang dalisay na anyo ng hustisya. Hindi nakasulat sa mga aklat ng batas, kundi isinisigaw mula sa isang pusong nasasaktan. Sa isang iglap, para siyang bumalik sa panahon kung kailan isa pa lamang siyang batang estudyante ng abogasya, puno ng pangarap na ipagtanggol ang mga naaapi. Isang pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot, ipinagpalit sa pera, at katanyagan. This hearing is adjourned! Malakas na pukpok ng hukom sa kanyang martilyo. Tila gustong bawiin ang kontrol sa kanyang korte. Mabilis na nagkagulo. Dinala na muli ng mga gwardiya si Ambo paalis. Ang pamilyang Roxas del Mundo ay tumayo at umalis na may halong inis at pagwawalang bahala. Naiwan si Liwayway na nakatayo, nanginginig, habang pinagmamasdan ng kanyang ama na papalayo. Pinanood ni Dante ang lahat ng ito. Pinanood niya ang paglapit ni Liwayway sa kanyang ama, na umiiyak habang sinusubukang abutin ang kamay nito sa pagitan ng mga rehas ng holding area. Isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Dante. Isang desisyon na labag sa lahat ng kanyang mga prinsipyo. Isang desisyon na hindi batay sa luhika o pera, kundi sa isang bagay na halos nakalimutan na niya. Isang kislap ng inspirasyon. Dahan-dahan, siyang lumapit sa mag-ama, palayo sa mga matang mapanghusga ng mga tao. Huminto siya sa likuran ni Liwayway. Naramdaman ng bata ang kanyang presensya at lumingon ito. Ang mga mata ay puno pa rin ng luha. Tinitigan ni Dante ang bata, hindi bilang isang abogado na nakatingin sa isang kaso, kundi bilang isang taong nakakita ng isang pambihirang bagay. Bata, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso at mahinahon. Seryoso ka ba sa sinabi mo? Dinala ni Dante si Liwayway sa isang maliit na karinderya malapit sa Hall of Justice. Umorder siya ng 2 baso ng malamig na tubig. Ang ingay ng mga kutsara-tinidor at ang amoy ng nilulutong pagkain ay isang malaking kontradiksyon sa bigat ng kanilang pag-uusapan. Pinagmasdan niya ang bata sa kanyang harapan. Si Liwayway ay tahimik na nakaupo. Ang kanyang mga kamay ay nasa ibabaw ng kanyang kandungan. Hindi ito kumukurap habang nakatitig sa kanya. Tila sinusuri rin siya. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng ginawa mo kanina? Panimulan ni Dante, ang kanyang boses ay walang emosyon. You declared war against a very powerful family. A war you have no weapons for. Tumango si Liwayway. Opo, attorney, pero kailangan ko pong gawin. Bakit ako? Tanong ni Dante, diretsahan.
Dahil sa nabasa mo sa diaryong, huwag kang maniwala sa lahat ng nababasa mo, bata. Ang abogasya ay negosyo. Mahal ang bayad sa serbisyo ko. Wala po kaming pera, attorney. Aminado ni Liwayway. At sa unang pagkakataon, isang bahid ng panghihina ang dumaan sa kanyang mukha. Pero kaya ko pong maglinis ng opisina ninyo, magtimpla ng kape, kahit ano po, attorney. Yung tiwala ko po kay tatay, yun lang po ang kaya kong ibayad sa inyo. Napabuntong hininga si Dante. Ito ang mga linyang naririnig niya sa mga pelikula. Ngunit sa bibig ng batang ito, may kakaibang bigat. May kakaibang katotohanan. Nakita niya sa mga mata nito, hindi lang ang pagmamahal ng isang anak, kundi ang isang bakal na determinasyon. Hindi ganoon kadali iyon. Giit pa rin niya. Sinusubok ang hangganan ng bata. Mapapagod ka, matatakot ka, baka sa huli, masaktan ka lang lalo. Paano kung matalo tayo? Hindi po tayo matatalo, sagot ni Liwayway. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Dahil nagsasabi po ng totoo si tatay. Natigilan si Dante. Ang simpleng pananampalatayang yon. Iyon ang armas niya. Isang armas na matagal nang kinalawang sa arsenal ni Dante. Sige, sabi ni Dante sa wakas. Isang desisyon na kalahating batay sa kuryosidad at kalahating batay sa isang damdaming hindi niya mapangalanan. Pag-aaralan ko ang kaso, pero sa isang kondisyon, gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Walang tanong-tanong. At sa oras na sabihin kong sukuan na, susuko tayo. Maliwanag? Mabilis na tumango si Liwayway, isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Opo, attorney. Pangako po. Kinabukasan, ang una sa listahan ni Dante ay kausapin ng akusado. Ang kulungan ay masikip at mabaho. Sa visiting area, sa likod ng isang makapal na salamin, nakita niya si Ambo. Ang lalaki ay mukhang mas matanda ng 10 taon. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Gusto kong malaman ang lahat, mula sa simula, sabi ni Dante sa telepono ng intercom. Ikinuwento ni Ambo ang lahat, ngunit ang kanyang salaysay ay putol-putol, puno ng pag-aalinlangan sa sarili. Baka nga po may nagawa akong mali, Sir Attorney. Baka hindi ko lang po namalayan. Napasimangot si Dante. Ambo, kailangan kitang tanungin. Kinuha mo ba ang kwintas? Umiling si Ambo. Ang luha ay namuo sa kanyang mga mata. Hindi po, attorney. Sumpa ko po sa anak ko. Hindi ko po magagawa yon. Pero natatakot po ako para kay Liway. Baka po kung anong gawin nila sa kanya. Baka mas mabuti nang umamin na lang ako. Ang narinig ni Dante ay hindi ang sigaw ng isang inosenteng tao, kundi ang bulong ng isang taong talunan. Dito niya naintindihan, hindi niya ipinaglalaban ng isang kliyente. Ipinaglalaban niya ang pananampalataya ng anak nito. Sinimulan ni Dante ang kanyang investigasyon. Ang unang hakbang, kausapin ang mga posibleng saksi sa mansyon ng mga Roxas. Doon, agad niyang naramdaman ang pader na hindi nakikita. Kinausap niya ang hardinero, isang matandang lalaki na nagngangalang Mangkardo. Sa una, tila may gusto itong sabihin. Si Sir Miguel. Nung umagang yon, parang balisa. Umpisa ng matanda. Nakita ko siyang may kausap sa telepono sa hardin, pabulong-bulong. Ngunit bago pa niya maituloy, isang security supervisor ang dumaan sa kanilang likuran. Hindi ito nagsalita, ngunit ang tingin nito ay tumagos hanggang sa buto ni Mangkardo. Biglang nagbago ang timpla ng hardinero. Wala. Wala yon, attorney. Nagkakamali lang siguro ako ng tingin. Biglang bawi ni Mangkardo. Pasensya na po. Kailangan ko nang magdilig. At mabilis itong umalis. Iniwan si Dante na mag-isa. Kinahapunan, isang tawag ang natanggap ni Dante. Si Attorney Victor De Leon,
Ang abogado ng mga Roxas, isang imbitasyon para sa kape. Sa isang mamahaling coffee shop, nagkaharap ang dalawang abogado. Si De Leon ay Prentice. Nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talas ng patalim. Attorney Marasigan Dante, bati niya. I admire your passion, but you're betting on the wrong horse. I let the evidence decide that, Victor, sagot ni Dante. Evidence can be complicated, sabi ni De Leon habang hinahalo ang kanyang kape. Look, the Roxas family is willing to be generous. They understand the child, Li Weiwei, is going through a lot. They're willing to set up a substantial trust fund for her education. In exchange, all you have to do is convince your client to plead guilty. A shorter sentence, a secure future for the daughter. It's a win-win situation. Isang alok na nakabalot sa sutla, pero sa loob ay lason. Isang suhol. My client is innocent, maring sabi ni Dante, na wala ang nanggiti ni De Leon. Dante, you have a brilliant career. A spotless record of wins. It would be a shame to tarnish that with a very public, very messy loss against us. Isang janitor. Is he really worth your reputation? Gabi na nang makabalik si Dante sa kanyang opisina. Ang katahimikan at dilim ay tila nagpapabigat sa kanyang pag-iisip. Ibinagsak niya ang folder ng kaso ni Ambo sa kanyang mamahaling mesa. Ang takot sa mga mata ng hardinero, ang mayabang na alok ni De Leon, ang kawalan ng pag-asa sa mukha ni Ambo, ang hindi matinag na pananampalataya ni Liwayway. Ang lahat ng ito ay nagsasabi ng isang bagay. Hindi ito simpleng kaso ng pagnanakaw. May mas malaki, may mas madilim na bagay na itinatago ang pamilyang Roxas del Mundo. At handa silang gawin ang lahat para manatili itong nakatago. Ang kasong ito, na una niyang tiningnan bilang isang pampalipas oras o isang pagkakataon para sa media mileage, ay biglang naging isang personal na hamon. Kinabukasan, pagdating niya sa kanyang opisina, may isang ordinaryong brown envelope na nakapatong sa kanyang desk. Walang pangalan ng nagpadala, walang return address. Pinuksan niya ito. Sa loob, isang piraso lang ng litrato. Hindi ito ebidensya, hindi ito dokumento. Ito ay isang litrato ni Liwayway, kinunan mula sa malayo. Naglalakad siyang mag-isa, pauwi mula sa eskwela. Ang kanyang maliit na anino ay humahaba sa daan. Walang nakasulat na mensahe, pero hindi na kailangan. Ang kahulugan nito ay malinaw na malinaw. Isang babala. Ang litrato ni Liwayway ay parang isang piraso ng yelo na dumampi sa puso ni Dante. Ang unang reaksyon niya ay galit. Ang pangalawa ay takot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa batang walang muwang na idinadamay sa isang maruming laro. Ang pinakamadaling gawin ay ang umatras, sundin ang babala, kumbinsihin si Ambo na umamin, tanggapin ang alok ni De Leon, at protektahan si Liwayway. Iyon ang gagawin ng dating Dante Marasigan, ang abogadong pragmatiko na inuuna ang sariling kapakanan. Ngunit habang tinititigan niya ang litrato, ang munting figura ni Liwayway na buong tapang na naglalakad sa gitna ng papalubog na araw. Isang bagong damdamin ang nanaig. Isang matigas na pagsuway. Hindi na ito tungkol sa reputasyon. Naging personal na ito. Tinawagan niya si Liwayway at ipinagbili na magmula ngayon, ihahatid at susunduin na niya ito mula sa eskwela. Nagdahilan na lang siyang kailangan nila ng mas maraming oras para mag-usap tungkol sa kaso. Hindi na niya binanggit ang tungkol sa litrato. Ayaw niyang bigyan ng takot ang bata. Attorney, pasensya na po sa abala, sabi ni Liwayway kinabukasan habang sakay sila ng kotse ni Dante. Bahagi ito ng trabaho, maikling sagot ni Dante. Ngayon, gusto kong balikan natin ang lahat. Ang umaga kung kailan nangyari ang insidente. Anumang maliit na bagay na naalala mo,
Kahit sa tingin mo ay walang kwenta, sabihin mo sa akin. Dinala niya si Liwayway sa isang maliit at tahimik na lugawan. Sa harap ng mainit na mangkok ng lugaw at tokwat baboy, tila mas naging komportable ang bata na magsalita. Kumuha si Dante ng isang notebook at ballpen. Naglalaro po ako sa labas ng bahay namin noon, attorney. Hinihintay ko po si tatay na umuwi galing sa mansyon. Simula ni Liwayway. Nakita ko po si Sir Miguel. Lumabas po siya ng gate nila. Anong ginagawa niya? May kausap po siya sa cellphone. Pabalik-balik po siya sa paglalakad. Tapos, parang galit po siya. Sinisipa-sipa niya yung mga bato sa daan. Itinalayo ni Dante. Balisa? Galit? Ano pa? Nag-isip ng malalim si Liwayway, ang kanyang noo ay nakakunot. Tapos po, may sinigaw po siya sa cellphone. Hindi ko po narinig lahat pero narinig ko po yung kailangan ko ng pera at bigyan mo pa ako ng isang araw. Pagkatapos po noon, pumasok na po siya ulit sa loob. Parang po natatakot siya. Isang mahalagang detalye. Ang motibo ng pagnanakaw ay laging pera. Ngunit paano kung ang nagnanakaw ay hindi ang mahirap na janitor, kundi ang mayamang tagapagmana? Magaling, Liway. Magaling yan. Sabi ni Dante at sa unang pagkakataon, may bahid ng sinserong paghanga sa kanyang boses. Inutusan niya si Liwayway na iguhit ang layout ng mansyon base sa mga kwento ng kanyang ama. Sa isang puting paper napkin, iginuhit ng bata ang mga kwarto, ang hardin, ang garahe. Ang kanyang memorya ay matalas. Ang kanyang mga detalye ay malinaw. Ang batang ito ay hindi isang kliyente, naisip ni Dante. Isa siyang partner. Sa kanilang pagbisita kay Ambo, sa kulungan noong hapong yon, dala nila ang paborito nitong adobo na ipinaluto ni Dante sa karinderya. Sa likod ng salamin, nakita ni Liwayway ang pasa sa pisngi ng kanyang ama na nagsisimula ng magkulay lila. Tatay, ano pong nangyari sa inyo? Nag-aalalang tanong ng bata. Wala ito, anak. Nadulas lang ako. Pagsisinungaling ni Ambo, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. Tumingin si Ambo kay Dante. Attorney, siguro po tama na. Ayoko pong madamay si Liway dito. Dito na pumasok si Dante. Ambo, pakinggan mo ako. Mariin niyang sabi sa intercom. Sinabi sa akin ni Liwayway na noong umaga ng insidente narinig niyang kailangan ni Miguel ng pera. May naalala ka ba tungkol dyan? Nag-isip si Ambo. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkalito. Pera? Opo, attorney. Naalala ko po. Habang naglilinis po ako sa garahe, lumapit po sa akin si Sir Miguel. Nagtanong po siya. Nagtanong ng ano? Sabik na tanong ni Dante. Nagtanong po siya kung may alam daw po ba akong sanglaan na malapit dito. Yung hindi daw po masyadong nagtatanong. Para kay Dante, ang mga salita ni Ambo ay parang kulog. Ito na. Ito ang sinulid na magdudugtong sa lahat ng piraso ng puzzle. Ang pagiging balisa, ang pangangailangan ng pera, ang pagtatanong tungkol sa isang tiyak na uri ng sanglaan. Ambo, sigurado ka? Opo, attorney. Siguradong sigurado po ako. Pagkatapos ng kanilang pagbisita, habang nasa biyahe pa uwi, ang katahimikan sa loob ng kotse ni Dante ay nabasag ng mahinang hikbi. Napatingin siya kay Liwayway. Umiiyak ito habang nakatingin sa labas ng bintana. Dahil po sa akin kaya nasasaktan si tatay, bulong nito. Kung hindi na lang po ako nagpumilit. Inihinto ni Dante ang sasakyan sa gilid ng daan. Humarap siya sa bata. Liwayway, pakinggan mo ako. Sabi niya, ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa karaniwan. Ang tatay mo ay nasasaktan, hindi dahil sa'yo. Nasasaktan siya dahil sa mga taong makapangyarihan na inaabuso ang mga taong tulad niya. Ang ginagawa mo, ang paglaban mo, yan ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Huwag na huwag mong iisipin na kasalanan mo ito.
Okay? Tumango si Liwayway. Pinupunasan ng kanyang mga luha. Ang pag-uusap na yon ang nagpatibay sa isang kakaibang ugnayan sa pagitan nila. Isang ugnayan na hindi lang pang-abogado at kliyente, kundi ng dalawang taong magkasangga sa isang laban na tila imposible. Gabi na nang ihatid ni Dante si Liwayway. Bago bumalik sa sarili niyang mundo ng karangyaan, binuksan niya ang kanyang laptop. Kumuha siya ng mapa ng lungsod ng Pag-asa. Base sa lokasyon ng mansyon ng mga Roxas, sinimulan niyang markahan ang bawat isang pawn shop sa loob ng 5 kilometrong radius. Hindi niya alam kung alin, pero sigurado siya. Nasa isa sa mga lugar na ito ang susi, ang katotohanan. At bukas, sisimulan niya itong hanapin. Isang malakas na kutob ang nagsasabi sa kanya na malapit na sila. Kinabukasan, si Attorney Dante Marasigan ay hindi mukhang isang high-profile lawyer. Isinuot niya ang isang lumang baseball cap, simpleng t-shirt at maong. Ang kanyang mamahaling kotse ay ipinarada niya sa malayo at naglakad na lang siya. Ang kanyang misyon, maging isang anino, isang ordinaryong taong naghahanap, hindi isang abogadong nag-iimbestiga. May listahan siya ng 12 sanglaan sa kanyang telepono. Isa-isa niya itong pinuntahan. Ang unang 3 sanglaan ay walang naibigay na impormasyon. Ang mga staff ay abala o simpleng walang pakialam. Pasensya na, sir. Dahil po sa data privacy, hindi po kami pwedeng magbigay ng impormasyon ng kliyente. Ang laging sagot sa kanya. Alam ni Dante na tama sila, kaya't hindi na siya nagpumilit. Sa ika-4 at ika-5 sanglaan, pareho pa rin. Pakiramdam niya ay naghahanap siya ng isang karayom sa gitna ng malawak na dayuhan. Ang pag-asa niya ay unti-unting nauubos kasabay ng pagtaas ng sikat ng araw. Nagsimula siyang mag-isip kung tama ba ang kanyang teorya. Baka isa lang itong malaking pag-aaksaya ng oras. Pagod at medyo pinanghihinaan na ng loob, pumasok siya sa ika-6 na lugar sa kanyang listahan. Pag-asa Pawn Shop. Isang maliit na pwesto na nakatago sa isang eskinita, malayo sa pangunahing kalsada. Ang salaming bintana nito ay maalikabok at ang rehas na bakal ay medyo kinakalawang na. Ito ang uri ng lugar na sinasabi ni Ambo, yung hindi masyadong nagtatanong. Sa loob, isang matabang lalaki na may makapal na salamin ang nagbabasa ng dyaryo sa likod ng rehas. Siya lang ang tao roon. Magandang tanghali po, bati ni Dante. Ano ang kailangan natin? Tanong ng lalaki. Si Mang Tony, na hindi man lang inaangat ang kanyang tingin. Naglabas si Dante ng isang litrato mula sa kanyang wallet. Hindi litrato ni Miguel, kundi litrato ng kwintas, isang malabong kuha mula sa isang lumang society magazine kung saan suot ito ni Senyora Imelda. Manong, may nagbenta o nagsanla po ba sa inyo ng ganitong klaseng alahas nitong mga nakaraang linggo? Tanong ni Dante. Sinubukan niyang gawing kaswal ang kanyang tono. Hinahanap ko lang po. Pamana pa kasi ng lola ko yan, ninakaw sa amin. Gumawa siya ng isang kwentong kapani-paniwala. Sa wakas, ibinaba ni Mang Tony ang kanyang dyaryo at sinipat ang litrato. Tumingin siya kay Dante mula ulo hanggang paa. Maraming nagsasanla dito, boss. Hindi ko matatandaan lahat. Alam ni Dante na ito na ang pinakakritikal na bahagi. Kailangan niyang laruin ng tama ang kanyang mga baraha. Naiintindihan ko po, sabi ni Dante. At naglabas siya ng 2 bagong-bagong 1,000 piso mula sa kanyang wallet at ipinatong sa counter. Pero baka po kung sakaling maalala ninyo, malaking tulong po yan. Para lang po mahanap ko na. Kahit bayaran ko pa po ulit para mabawi. Tumingin si Mang Tony sa pera. Pagkatapos ay kay Dante. Ang kanyang mga mata ay nag-aalinlangan. Delikado yan, boss. Baka ako pa ang mapahamak. Walang mapapahamak, Manong. Gusto ko lang malaman kung dumaan dito. Sabi ni Dante.
Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may diin. Kung oo, aalis na ako. Kung hindi, aalis na rin ako. Ganoon lang kasimple. Nag-isip ng malalim si Mang Tony. Kinuha niya ang pera at inilagay sa ilalim ng cash drawer. Teka lang, sabi niya at pumasok sa isang maliit na kwarto sa likod. Ang bawat segundong lumipas ay parang isang oras para kay Dante. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ito na ba yon? Pagbalik ni Mang Tony, wala siyang dalang anuman. Ang kanyang muka ay seryoso. Isang binatang mayaman ang nagsanla niyan, sabi niya sa mahinang boses. Nakakotse, halatang gipit na gipit. Malaki ang pagkakautang sa sugal. Yun ang narinig kong kausap niya sa telepono bago pumasok dito. Tumigil ang mundo ni Dante. Ang pangalan po? Hindi ko pwedeng sabihin yan. Pero para makasiguro ka, may CCTV kami dito. Itinuro ni Mang Tony ang isang maliit na monitor sa ilalim ng kanyang counter. Kinalikot niya ito, nag-rewind sa mga nakaraang araw, at pagkatapos, ipinakita niya kay Dante ang isang video. Malinaw pa sa sikat ng araw, si Miguel Roxas del Mundo nakatayo mismo sa kinatatayuan ngayon ni Dante, balisa habang ibinibigay ang isang kumikinang na kwintas kay Mang Tony. Kitang-kita sa video ang petsa at oras, umaga ng araw kung kailan inakusahan si Ambo. Pwede ko po bang makuha ang kopya niyan? Nanginginig na tanong ni Dante. Sinisikap kontrolin ang kanyang emosyon. Umiling si Mang Tony. Hindi pwede, boss. Hanggang dyan lang ang kaya kong itulong. Kayo na ang bahala kung paano nyo gagamitin ang impormasyong yan. Naintindihan ni Dante. Ayaw madamay ng matanda at sapat na ang kanyang ibinigay. Salamat, Manong. Malaking-malaki ang naitulong ninyo, sabi ni Dante. Puno ng pasasalamat. Mabilis siyang umalis sa sanglaan. Pagbalik niya sa kanyang sasakyan, isinandal niya ang kanyang ulo sa manibela. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa nag-uumapaw na tuwa at galit. Tagumpay. Ang ebidensyang hinahanap niya. Ang katotohanang magpapalaya kay Ambo. Ang sandatang wawasak sa pamilyang Roxas del Mundo. Nasa kanyang isipan na ngayon ang lahat. Ang pagiging balisa ni Miguel, ang pangangailangan ng pera, ang pagtatanong tungkol sa sanglaan, ang pagsasanla sa kwintas, at pagkatapos, para pagtakpan ang kanyang ginawa sa kanyang ina, naghahanap siya ng taong pagbibintangan, ang pinakamadaling target, ang pinakamahinang nilalang sa kanilang paligid. Si Ambo, ang janitor. Lahat ng ito ay isang masalimuot na kasinungalingan, isang desperadong gawa ng isang duwag na anak. Umupo siya ng tuwid. Isang mapanganib, ngunit puno ng kumpiyansang ngingiti ang gumuhit sa kanyang labi. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi si Liwayway ang tinawagan niya, hindi rin ang pulis. Ang tinawagan niya ay si Attorney Victor De Leon. Nang sumagot ito, sinabi ni Dante sa isang malamig at matatag na boses, Victor, I think we need to talk again. This time, let's talk about your client, Miguel, and his gambling habits. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Alam ni Dante na nakuha na niya ang kanilang atensyon. Checkmate. O baka naman, simula pa lang ng mas delikadong laro. Inaasahan ni Dante na matataranta si Victor De Leon. Inaasahan niya ang isang tawag para sa isang sikretong pag-uusap, isang alok ng mas malaking pera, isang desperadong pagtatangkang ayusin ang gulo. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Ang sumunod na araw ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Walang tawag mula kay De Leon. Walang anumang senyales mula sa kampo ng mga Roxas. Ang katahimikang yon ay mas nakakabahala kaysa sa anumang banta. Para itong kalmado bago ang isang malakas na bagyo. Ang bagyo ay dumating sa anyo ng isang imbitasyon.
Hindi mula sa abogado, kundi mula mismo kay Senyora Imelda Roxas del Mundo. Isang paanyaya para sa isang hapunan sa pinakamahal na fine dining restaurant sa lungsod. Alam ni Dante na isa itong patibong, isang palabas ng kapangyarihan. Ngunit hindi siya ang tipo na tumatanggi sa isang hamon. Dumating siya sa restaurant, suot ang kanyang pinakamagandang suit. Ang reyna ay naghihintay sa kanya sa isang pribadong lamesa na papaligiran ng karangyaan. Attorney Marasigan, thank you for coming. Bati ni Senyora Imelda. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng puting alak sa kanyang baso. Walang bakas ng pagkabalisa sa kanyang mukha. Senyora, tugon ni Dante. Umupo siya nang hindi inaalis ang kanyang tingin sa babae. I will be direct, attorney. I know what you think you found, sabi ni Imelda. And I am here to tell you that it means nothing. A video of your son pawning the very necklace he claimed was stolen? I think that means everything. Kalmadong sagot ni Dante. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Senyora Imelda. Isang niyam na ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. My son is a foolish boy. Mahilig siyang tumaya at kung minsan ay natatalo. He made a mistake. A stupid, reckless mistake. But that doesn't change the fact that your client is a thief. Perhaps he stole it, and my son, in his desperation, found it and pawned it. The narrative can be flexible. Natigilan si Dante. Hindi niya inaasahan ang ganitong katapangan. Hindi ito pagtanggi. Ito ay pagbaluktot sa katotohanan ayon sa kanilang kagustuhan. The pawn shop owner is a witness, giit ni Dante. Is he? Tanong ni Imelda. Tila nag-aaliw. People can be unreliable. Memories fade. Sometimes people go on long unexpected vacations. Ang katotohanan, attorney, ay pag-aari ng kung sino ang may kapangyarihang isulat ito. Ito na ang kanyang tunay na mensahe. Hindi ito isang negosasyon. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan at ang unang bala ay pinakawalan kinaumagahan. Tumawag si Liwayway kay Dante, humahagulgol. Attorney, si tatay po. Si tatay. Nasa ospital ng kulungan si Ambo. Mayroon itong bali sa braso at mga pasa sa buong katawan. Ang opisyal na ulat, nakipag-away sa kapwa bilanggo. Ngunit alam ni Ambo at alam ni Dante ang katotohanan. Dinalaw siya sa kanyang selda ng dalawang malalaking lalaki. Walang sinabi ang mga ito. Binugbog lang siya. Isang malinaw na mensahe. Habang nasa ospital si Dante, para tingnan ang kalagayan ni Ambo. Isang email naman ang pumasok sa kanyang telepono. Galing ito sa Integrated Bar of the Philippines, isang formal na reklamo laban sa kanya. Ang nagrereklamo, isang dati niyang kliyente. Ang akusasyon, malpractice and unethical conduct. Isang kasong matagal nang tapos at naipanalo niya, biglang binuhay muli. Alam niyang may basbas ito ng mga Roxas. Ang kanilang galamay ay mahaba at abot kahit saan. Pinuntahan ni Dante si Miguel sa mansyon nito. Natagpuan niya itong nag-aalmusal mag-isa sa tabi ng pool. Tila walang pakialam sa mundo. Anong ginagawa mo dito? Aroganteng tanong ni Miguel. Your mother is making a very big mistake, mariing sabi ni Dante. Ang pagkakamali, attorney, ay noong tinanggap mo ang kasong yan. Sagot ni Miguel, hindi mo kami kilala. My mother built this empire from nothing. Do you really think she'll let a common janitor and a desperate lawyer tear it all down? You are nothing to her. Sa loob ng mansyon, mula sa bintana ng kanyang silid, pinanood ni Senyora Imelda ang pag-uusap. Kinausap niya ang kanyang anak na si Miguel matapos umalis si Dante. Hindi niya ito pinagalitan dahil sa pagsusugal. Sa halip, ang kanyang boses ay puno ng yelo. You were weak, Miguel, but I will not let your weakness destroy us, sabi niya. This is no longer about a necklace. This is about our name, our legacy. I will burn everything to the ground before I let them win. Naintindihan ni Dante ang lahat.
Ang target ni Imelda ay hindi lang si Ambo. Target niya ang lahat ng haligi ng kanilang kaso. Si Ambo, para matakot at sumuko. Ang testigo, para mawala. At siya, ang abogado, para sirain ang kredibilidad at alisan ng lisensya. Sa kanyang pagbabalik sa kulungan, ang determinasyon sa mukha ni Ambo ay tuluyan nang nawala. Napalitan ito ng purong takot. Attorney Liway. Basag ang boses ni Ambo habang nakahiga sa hospital bed. Tama na po. Ayoko na. Susuko na ako. Sasabihin ko na lang ang gusto nilang marinig. Huwag lang po nilang sasaktan ng anak ko. Pakiusap. Sabihin niyo pong tumigil na sila. Ito ang pinakamatinding dagok para kay Dante. Ang taong pinaglalaban niya ay sumusuko na. Ang ebidensyang hawak niya ay unti-unting nagiging walang silbi laban sa isang kalabang hindi sumusunod sa anumang patakaran. Bumalik si Dante sa kanyang opisina. Ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Pinagmasdan niya ang kanyang diploma na nakasabit sa pader. Ang mga tropeyo ng kanyang mga nakaraang tagumpay. Lahat ng iyon ay tila walang kahulugan ngayon. Tinitigan niya ang litrato ni Liwayway na itinago niya sa kanyang drawer. Inilagay niya ito sa tabi ng reklamo mula sa IBP at ng medical report ni Ambo. You can have the truth. Naalala niya ang sinabi ni Imelda. But I have the power. Let's see which one wins. Sa sandaling iyon, tila ang kapangyarihan na nga ang nananalo. Big. Ang balita ng pagsuko ni Ambo ay parang isang malakas na sampal kay Liwayway. Dinalaw niya ang kanyang ama kasama si Dante at doon niya narinig mula mismo sa bibig nito ang mga salitang ayaw niyang marinig. Anak, patawarin mo si tatay, sabi ni Ambo sa intercom. Ang kanyang mga mata ay umiiwas ng tingin. Pero hanggang dito na lang tayo. Para sa'yo rin to. Para sa kaligtasan mo. Pero Nitay, hindi totoo. Bakit po kayo aamin sa kasalanang hindi niyo ginawa? Umiiyak na tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay basag. Minsan anak, ang katotohanan ay hindi sapat. Malungkot na sagot ni Ambo. Mahal na mahal kita, Liway. Tandaan mo yan. At tumayo na ito at naglakad pabalik sa kanyang selda. Iniwan si Liwayway na humahagulgol. Hindi alam ni Dante kung ano ang sasabihin. Paano mo ipapaliwanag sa isang bata na ang mundong pinaniniwalaan niyang patas ay puno pala ng pandaraya, na ang pagiging mabuti ay hindi palaging nangangahulugan ng kaligtasan? Ilang araw na hindi pumasok sa eskwela si Liwayway. Nagkulong lang siya sa kanilang maliit na bahay. Ang lugar na dati puno ng masasayang alaala ay ngayon tila isang malamig na kulungan. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang ama. At sa bawat alaala ay kasunod ang kirot ng kasalukuyan. Isang hapon, habang nakaupo sa sahig at walang magawa, na pagdesisyonan niyang maglinis, kailangan niyang ilibang ang sarili kahit sa panandalian lang. Habang inaayos niya ang mga gamit sa isang lumang baul na kahoy, ang tanging mamahaling bagay na naiwan sa kanila, muli niyang nakita ang album ng kanilang pamilya. Binuklat niya ito. Naroon ang mga litrato niya noong sanggol pa lamang siya, karga ng kanyang ina, si Althea. Isang babaeng may ngiti na kasing liwanag ng kanyang pangalan. Sa tabi nila, isang batang-batang Ambo na puno pa ng pangarap. Masaya sila. Kompleto. Sa ilalim ng album, may isa pang bagay. Isang maliit, kulay rosas na diary. Ang takip nito ay medyo kupas na. Ito ang diary ng kanyang ina. Dati na niya itong nakita, ngunit hindi niya pinansin dahil sa tingin niya ay mga sulat lang ito ng pag-ibig para sa kanyang ama. Dahil sa wala ng ibang magawa, binuksan niya ito. Ang mga unang pahina ay puno na nga ng masasayang kwento. Ang kanilang pag-iibigan ni Ambo
ang kanilang kasal, ang kanyang pagbubuntis. Ngunit habang lumilipas ang mga pahina, nagbabago ang tono. Nagsimula ng magsulat ang kanyang ina tungkol sa kanyang trabaho bilang isang kasambahay sa mansyon ng mga Roxas del Mundo. Nakakatakot si Senyora Imelda. Ang kanyang mga mata ay parang laging nakamasid, laging nanghuhusga. Pakiramdam ko ay isa lang akong langgam sa kanyang paningin. Mabait naman si Sir, ang asawa ni Senyora, ngunit lagi siyang wala. Si Miguel naman ay isang batang laki sa layaw, walang ginawa kundi utusan kami. Nagpatuloy sa pagbasa si Liwayway. Karamihan ay mga ordinaryong salaysay ng isang kasambahay, hanggang sa marating niya ang isang entry na may petsang halos 1 taon bago pumanaw ang kanyang ina. Ang sulat kamay nito ay nanginginig. Isang gabi, hindi ako makatulog. Bumaba ako para uminom ng tubig. Narinig ko silang nag-aaway sa library. Si Senyora at si Sir, isang malakas na sigawan. Narinig ko ang pangalan ng isang babae at ang salitang aksidente. Nagtago ako sa likod ng kurtina. Sabi ni Sir, "Hindi ko na kaya ang konsensya ko, Imelda. Kailangan nating sabihin ang totoo." Sumagot si Senyora, "Manahimik ka. Walang makakaalam. Ang aksidenteng iyon ay mananatiling aksidente. Isang pagkakamali. Isang bagay na kailangan nating kalimutan para maprotektahan ang pangalan ng pamilyang ito." Napahinto sa paghinga si Liwayway. Nagpatuloy siya sa pagbasa. Nang gabing iyon, suot ni Senyora ang kanyang paboritong kwintas, ang kumikinang na kwintas na may diamante. Nakita kong hinigpitan niya ang pagkakahawak dito habang sumisigaw. Tila doon siya kumukuha ng lakas, isang lakas na nakakatakot. Mula noon, hindi ko na siya matingnan sa mata. Alam kong may itinatago silang isang madilim na sikreto. Iyon na ang huling entry tungkol sa mga Roxas. Ang mga sumunod na pahina ay tungkol na sa kanyang lumalalang karamdaman hanggang sa tuluyan na itong natigil. Isinara ni Liwayway ang diary. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kwintas, hindi lang ito isang simpleng alahas. Ito ay isang simbolo, isang paalala ng isang sikretong handang pagtakpan ni Senyora Imelda kahit anong mangyari. Bigla niyang naintindihan. Ang galit ng mga Roxas ay hindi lang dahil sa kahihiyan na maidudulot ng pagsusugal ni Miguel. Mas malalim pa roon. Ang kaso ng pagnanakaw na ito ay isang paraan para patahimikin ang kanyang ama. Siguro natatakot si Senyora Imelda na baka may alam si Ambo, na baka may naikwento ang kanyang ina bago ito mamatay. Kaya't kailangan nilang sirain si Ambo, kailangan nilang alisin siya sa kanilang landas. Isang bagong lakas ang dumaloy sa katawan ni Liwayway. Hindi na ito ang lakas ng isang anak na gustong iligtas ang kanyang ama. Ito na ang lakas ng isang anak na gustong bigyan ng hustisya ang alaala ng kanyang ina. Dali-dali niyang inilagay ang diary sa kanyang bag. Tumakbo siya palabas ng kanilang bahay, palayo sa baryo, patungo sa nag-iisang tao na makakaintindi sa kanya. Gabi na nang dumating siya sa opisina ni Dante. Naabutan niya itong nakaupo sa dilim, umiinom ng alak, mukhang 1 taong talunan. Inilapag ni Liwayway ang diary sa kanyang mesa. "Attorney," sabi ng bata. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag. "Basahin niyo po ito." Nagtatakang binuksan ni Dante ang diary. Binasa niya ang mga pahinang itinuro ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat salitang kanyang nababasa. Nang matapos siya, itinaas niya ang kanyang tingin kay Liwayway. Ang pagod at pagsuko sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagong kislap. Isang kislap ng panganib at pag-asa. "Attorney," sabi ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa ilaw ng kalye mula sa bintana. "Sa tingin ko po, hindi na lang ito tungkol sa isang kwintas.
Sa tingin ko po, ito ay tungkol sa nanay ko. Ang diary ni Althea ang nagbago sa lahat. Hindi na ito isang simpleng kaso ng pagnanakaw. Naging isa itong posibleng susi sa isang mas malaking krimen. Para kay Dante, ito ang baraha na kailangan niya para takutin ang kalaban. Para kay Liwayway, ito ang tinig ng kanyang ina mula sa libingan, humihingi ng katarungan. Muling nag-alab ang loob ni Dante. Mayroon na siyang 2 sandata. Ang impormasyon tungkol sa pagsasanla at ngayon, ang diary. Ang una ay magpapatunay sa kasinungalingan ni Miguel. Ang pangalawa ay magbibigay ng motibo sa desperasyon ni Imelda. Puno ng bagong kumpiyansa, naghanda sila para sa susunod na pagdinig. Si Liwayway, na ngayon ay mas matatag pa kaysa dati, ay laging nasa tabi ni Dante, tumutulong sa pag-aayos ng mga dokumento, isang munting anino na puno ng determinasyon. Maging si Ambo, nang malaman ang tungkol sa diary ng kanyang asawa, ay muling nagkaroon ng lakas ng loob. Hindi na para sa sarili niya, kundi para sa asawang matagal nang pumanaw. Handa na ba kayo? Tanong ni Dante sa mag-ama bago sila pumasok sa korte. Handa na po. Sabay na sagot ni na Ambo at Liwayway. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman nilang may laban sila. Ngunit si Senyora Imelda Roxas del Mundo ay hindi isang kalabang naghihintay lang na matalo. Habang naghahanda sina Dante, siya ay gumagawa na ng kanyang huling, pinakamalupit na galaw. Ang unang dagok ay dumating bago pa man magsimula ang pagdinig. Ipinatawag ni Dante ang kanyang pinakamahalagang testigo, si Mang Tony, ang may-ari ng sanglaan ngunit hindi ito dumating. Your Honor, the witness, Mr. Antonio Reyes is unavailable, anunsyo ng isang court clerk. Unavailable? What does that mean? Nagtatakang tanong ni Dante. Sumagot ang abogado ng mga Roxas, si Victor De Leon, na may ngiting tagumpay sa kanyang mga labi. Your Honor, as per my information, Mr. Reyes has just won a lottery promotion from a travel agency. He is currently on an all-expense-paid cruise to the Caribbean for 3 months. Gumuho ang mundo ni Dante. Isang lottery promotion, isang malinaw na kasinungalingan. Binili nila ang kanyang testigo. Pinalayo. Tinanggal sa laro. Ang kanyang ebidensya tungkol sa pagsasanla ay naging walang silbi kung walang taong magpapatunay dito. No matter. Bulong ni Dante sa sarili, pinipilit na maging kalmado. Nariyan pa ang diary. Nang pagkakataon niyang magpresenta ng ebidensya, buong kumpiyansa niyang inilatag ang diary ni Althea sa mesa ng hukom. Your Honor, this is the diary of the accused's late wife, Althea. It contains entries that will provide a powerful motive for why the Roxas family would go to such lengths to frame my client. Pero handa na rin si De Leon para dito. Tumayo siya, puno ng pekeng pag-aalala. Objection, Your Honor. Malakas niyang sabi. With all due respect to the deceased, this is hearsay of the highest order. Ang sino mang nagsulat nito ay wala na rito para patunayan ang kanyang mga sinabi. Maaaring ito ay katang-isip lamang, isang kwento na sinulat ng isang taong may sama ng loob sa kanyang mga amo. It has no evidentiary value. It's inadmissible. Tiningnan ng hukom, isang lalaking matagal nang may utang na loob sa pamilyang Roxas, ang diary. Pagkatapos ay tumingin siya kay Dante. The objection is sustained, sabi ng hukom. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Attorney Marasigan, this is a court of law, not a library of fiction. The diary will not be admitted as evidence. Isang malakas na, hindi! Ang gustong isigaw ni Liwayway, ngunit pinigilan siya ni Dante. Iyon na, ang huling dagok. Sa isang iglap, ang 2 sandatang pinanghahawakan nila ay naging abo. Ang testigo ay nawala.
Ang diary ay ibinasura. Wala na silang kahit ano. Nakatayo si Dante sa gitna ng courtroom, ngunit pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng isang gumuguhong gusali. Tiningnan niya si Senyora Imelda. Nakaupo lang ito, kalmado. Ang kanyang muka ay parang isang maskarang hindi matinag. Panalo na siya, at alam niya iyon. Naiwan silang hubad sa gitna ng laban. Pagkatapos ng pagdinig, habang ibinabalik si Ambo sa holding cell, wala nang masabi si Dante para pagaanin ang loob nito. Wala na ring luha si Liwayway. Napalitan ito ng isang blangkong pananahimik, isang pagtanggap sa isang malupit na katotohanan. Lumapit sa kanila si Attorney De Leon, ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pakikiramay. "I'm sorry it had to be this way, Dante," sabi niya. "Sinabi ko naman sa'yo, you were betting on the wrong horse." Pagkatapos ay lumingon siya kay Liwayway. "Kawawang bata. But this is a good lesson for you. Sa totoong buhay, hindi laging nananalo ang bida." Umalis si De Leon. Iniwan silang tatlo sa kanilang pagkatalo. Tiningnan ni Liwayway ang kanyang ama sa likod ng rehas. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang sasabihin para bigyan ito ng pag-asa dahil maging siya ay wala nang makitang pag-asa. Ang liwanag na dala-dala niya sa simula ay tuluyan ng namatay. Ang huling anunsyo ng hukom ay umalingaw-ngaw sa kanilang mga babipo sa bandang mga isipan. "Final verdict will be rendered tomorrow morning." Kinagabihan, sa opisina ni Dante, ang dalawa ay nakaupo sa katahimikan. Ang hangin ay puno ng bigat ng kanilang nalalapit na pagkatalo. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang lahat ng kanilang isinakripisyo ay nauwi sa wala. "Ginawa natin ang lahat, Liway." Basag ni Dante sa katahimikan. Ang kanyang boses ay pagod. Pero minsan, hindi talaga sapat. Tumingin si Liwayway sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad na tila mga bituing napakalayo at hindi abot kamay. "May bukas pa po, attorney." Bulong niya. Ngunit kahit siya ay hindi na sigurado sa kahulugan ng kanyang sinasabi. Sa kabilang dako ng syudad, itinaas ni Senyora Imelda ang kanyang baso ng alak. Tapos na ang laban. Ang kanyang mga sikreto ay mananatiling sikreto. Ang kanilang pangalan ay mananatiling malinis. Ang hustisya ay natalo. All is lost. Ang umaga ng huling paglilitis ay dumating na parang isang executioner. Ang langit ay kulay abo, tila nakikidalamhati sa nalalapit na hatol. Sa loob ng courtroom, ang hangin ay mabigat. Bawat isa ay alam na kung ano ang magiging kahihinatnan. Ito ay isang formalidad na lamang. Pumasok sina Dante at Liwayway na may mabigat na mga balikat. Wala nang pag-asa sa kanilang mga mata, tanging ang pagtanggap na lang sa isang laban na hindi nila kayang ipanalo. Naupo sila sa tabi ni Ambo na mas mukha pang kalmado kaysa sa kanila. Tila natanggap na nito ang kanyang kapalaran. Sa kabilang panig, ang mga Roxas ay naroon. Suot ang kanilang pinakamagagandang damit. Si Senyora Imelda ay isang reyna na naghihintay sa kanyang koronasyon. Si Miguel ay mayabang na nakangiti, panalo na sa kanyang isipan. Nagsimula ang huling bahagi ng pagdinig. Walang bagong ebidensya, walang bagong testigo. Si Dante, sa kanyang closing argument, ay hindi na nag-abala pang maglatag ng mga teknikalidad. Sa halip nagsalita siya mula sa puso. "Your Honor, members of the jury," panimula niya. Ang kanyang boses ay pagod, ngunit puno ng damdamin. "Today, we are not just judging a man. We are judging a system. A system where power can silence the truth, where money can buy freedom, and where the innocent are sacrificed to protect the guilty." Wala na po akong ebidensyang material na maipipresenta. Inalis na po nila ang lahat ng yon sa amin. Tumingin siya sa pamilyang Roxas, ngunit ang katotohanan ay hindi nawawala. Nagtatago lamang ito, naghihintay, at kahit anong mangyari sa araw na ito, ang katotohanan ay mananatili. Si Ambo ay isang mabuting ama na walang ibang ginawa
kundi ang magtrabaho ng marangal para sa kanyang anak. At ang anak na yon, tumingin siya kay Liwayway. Ay narito ngayon, nawasak ang paniniwala sa katarungan, ngunit hindi ang pagmamahal sa kanyang ama. Kayo na po ang bahalang humusga. Umupo si Dante. Ang kanyang talumpati ay maganda, ngunit alam ng lahat na ito ay isang huling hininga na lamang. Tinawag sa witness stand si Miguel Roxas del Mundo para sa kanyang huling pahayag. Puno ng kumpiyansa, inulit niya ang kanyang mga kasinungalingan. Napakasakit po para sa aming pamilya, sabi niya na may peking panginginig sa boses. Ang kwintas na yon ay hindi lang alahas, ito ay alaala ng aking yumaong lola. Ang pagnakawan ka ay masakit na, pero ang pagnakawan ka ng isang taong pinagkatiwalaan mo, yan po ang pinakamasakit sa lahat. Habang nagsasalita si Miguel, si Liwayway ay nakatitig lang sa sahig. Ayaw na niyang makita ang pag-arte nito. Ang kanyang paningin ay nakapako sa nag-iisang bagay na nagbibigay sa kanya ng kahit kaunting koneksyon sa kanyang ama, ang star hair clip na suot niya. Ang huling regalo bago gumuho ang kanilang mundo. Isang bituin, isang maliit na bituin, at biglang isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan na parang kidlat. Isang bagay na kinuwento sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya, isang gabi habang tinitingnan nila ang mga bituin sa langit. Anak, sabi ni Althea noon, alam mo ba, yung paboritong kwintas ni Senyora, may sikreto yan. Ano po yon, nanay? Isang araw, nalaglag yon. Ako ang nakapulot. Nakait ako. Sa ilalim ng isa sa mga diamante, may isang napakaliit na gasgas. Hindi mo mapapansin kung hindi mo tititigan. Pero alam mo kung anong hugis? Hugis bituin. Ang ating munting sikreto, ha? Napahinto sa paghinga si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ito ay isang detalye na napakaliit, napaka-personal. Isang bagay na imposible niyang malaman kung hindi totoo. Isang bagay na imposible ring malaman ng isang magnanakaw. Attorney, bulong niya. Hinila ang manggas ng damit ni Dante. Huwag ngayon, Liway, sabi ni Dante. Attorney, pakinggan niyo po ako. Giit niya, mas malakas na ngayon. Nilingon siya ni Dante. Nakita ang desperasyon sa mga mata ng bata. Yung kwintas po. Mabilis na bulong ni Liwayway. May gas-gas po yan, sa ilalim. Hugis bituin. Sikreto po namin yon ni nanay. Natigilan si Dante. Ang kanyang utak ay mabilis na nagproseso. Isang long shot, isang suntok sa buwan. Pero ito na lang ang natitira sa kanila. Objection! Malakas na sigaw ni Dante. Tumayo siya na ikinagulat ng lahat. Tapos na ang oras para sa mga objection. Attorney Marasigan, on what grounds? Inis na tanong ng hukom. Your Honor, I apologize. But a new crucial piece of information has just come to my attention. I demand that the primary evidence, the necklace itself, be examined right here, right now. Nagtawanan sina Miguel at De Leon. This is absurd. A desperate tactic, sabi ni De Leon. Anong tinitingnan natin, attorney? Kung peke ito? Tanong ng hukom. Hindi po, Your Honor. Sabi ni Dante, ang kanyang mga mata ay nag-aalab, nakatingin ng diretso kay Miguel. We are looking for a small, almost invisible scratch. A scratch in the shape of a star. Nawala ang nangiti sa mukha ni Miguel. Ang kanyang kulay ay unti-unting namutla. Maging si Senyora Imelda ay bahagyang napahawak sa braso ng kanyang upuan. Paano? Paano nila nalaman? This is ridiculous! Sigaw ni De Leon. Nararamdaman na nawawala na ang kontrol sa sitwasyon, ngunit huli na. Ang mga miyembro ng media sa loob ng courtroom ay biglang nagkaroon ng interes. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash. Ang hukom, na ngayon ay nasa ilalim ng presyo ng publiko,
ay walang pagpipilian. Fine, sabi niya. Bring the evidence here. Project it on the screen. Ang buong courtroom ay tumahimik. Ang lahat ng mga mata ay nakapako sa malaking screen habang inilalabas ng court officer ang kwintas mula sa isang evidence bag. Gamit ang isang high-definition camera, itinutok nito ang lente sa mamahaling alahas. Sa una, wala silang nakita. Puro kislap lang ng diamante. Nagbubulungan na ang mga tao. Si De Leon ay nagsisimula ng ngumiti ulit. As you can see, you're on... Wait, sabi ni Dante. Zoom in, on the clasp, under the largest stone, tilted against the light. Sinunod ng officer at doon, sa ilalim ng nakakasilaw na kinang, sa isang anggulo na halos hindi mo makikita, lumitaw ito. Isang maliit, manipis na linya. Isang gasgas na perpektong nakaukit. Isang bituin. Isang kolektibong paggahon ng hininga ang narinig sa buong silid. Si Miguel Roxas del Mundo, na nasa witness stand pa rin, ay napasandal na parang nawalan ng lahat ng lakas. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Tapos na ang pag-arte. Tapos na ang mga kasinungalingan. Ang isang maliit na bituin. Isang alaala ng pagmamahal ng isang ina. Ang naging liwanag sa pinakamadilim na gabi. Ang imahe ng maliit na bituin sa screen ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Hindi ito isang ebidensya na pinlano. Ito ay isang katotohanang hindi maitatanggi. Isang detalyeng napaka-personal na tanging isang taong tunay na pamilyar sa alahas ang makakaalam. Isang sikretong ibinulong ng isang ina sa kanyang anak mula sa nakaraan. Lahat ng mga mata ay napako kay Miguel Roxas del Mundo. Ang kanyang maskara ng kumpiyansa ay tuluyan ng nabasag. At ang lumitaw ay ang mukha ng isang batang natatakot at naguguluhan. Mr. Roxas, nagsalita si Dante. Ang kanyang boses ay hindi nagalit, kundi mahinahon at mapanuri. How? How could a simple janitor possibly know about that secret scratch? A scratch your own mother probably forgot about. Unless the person who told us about it was the same person who saw that scratch years ago, my client's late wife, Althea, when she was a maid in your house. Hindi na makapagsalita si Miguel. Umiling-iling lang siya. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang mukha. Hindi ba't ganito ang totoong nangyari, Miguel? Nagpatuloy si Dante. Ang kanyang boses ay parang isang siruhanong dahan-dahang humihiwa. Baon ka sa utang sa sugal. Kailangan mo ng pera at kailangan mo ito agad. Kaya't kinuha mo ang kwintas ng iyong ina at isinanla. At para pagtakpan ng iyong ginawa, kailangan mo ng isang scapegoat. At sino pa ba ang pinakamadaling pagbintangan kundi ang taong pinakamababa ang tingin ninyo? Ang taong walang kalaban-laban, si Ambo. Hindi totoo yan, sigaw ni Miguel, ngunit ang kanyang boses ay mahina at walang lakas. Order! Order in the court! Sigaw ng hukom, ngunit wala nang makakapigil sa pagguho ng lahat. Sa unang pagkakataon, tumayo si Ambo. Ang lalaking laging nakayuko ay ngayon nakatingin ng diretso kay Miguel. Bakit, Sir Miguel? Tanong niya, hindi sa galit, kundi sa lungkot. Nagsilbi po ako sa pamilya ninyo ng tapat. Bakit po ninyo nagawa ito sa amin? Ang tanong na yon, mula sa taong kanyang sinira, ang tila huling tumulak kay Miguel sa bangin. Humagulgol siya. Isang malakas, nakakahiyang pag-iyak ng isang taong tuluyan ng sumuko. Hindi ko sinasadya. Umamin siya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Natakot ako. Natakot ako kay Mama. Alam kong papatayin niya ako. Kapag nalaman niyang isinanla ko ang kwintas, siya ang nagsabi sa akin na kailangan kong maghanap ng pagbibintangan. Siya ang nagplano ng lahat. Lahat ng atensyon ay napunta ngayon kay Senyora Imelda Roxas del Mundo. Ang kanyang mukha na laging parang isang estatwang gawa sa yelo
ay sa wakas nagpakita ng lamat. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi kay Dante, kundi sa sarili niyang anak. Dahil sa kahinaan nito, ang buong courtroom ay sumabog sa kaguluhan. Ang mga reporter ay nagsisigawan. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Ang kastilyong binuo ng kasinungalingan ng mga Roxas ay gumuho sa isang iglap. Agad na ibinaba ng hukom ang kanyang martilyo. This court finds the accused, Ambo, not guilty. 3 salita. Ngunit para kina Ambo at Liwayway, ito ang pinakamagandang musikang narinig nila sa buong buhay nila. Nagyakapan ang mag-ama sa gitna ng courtroom. Isang yakap na puno ng luha, ng sakit, ng pasasalamat at ng pag-asa. Nawala ang mga rehas. Nawala ang takot. Sa wakas, malaya na sila. Habang inilalabas ng mga pulis ang umiiyak na si Miguel. At habang pinalilibutan ng media si Senyora Imelda, na ngayon ay wala nang masabi. Isang bagong investigasyon ang agad na binuksan. Hindi na tungkol sa pagnanakaw, kundi tungkol sa perjury, obstruction of justice, at ang misteryosong aksidente na nabanggit sa diary ni Althea. Ang pagbagsak ng mga higante ay nagsimula na. Mula sa isang sulok, pinanood ni Dante ang lahat. Hindi siya nakisali sa gulo. Isang nguwang ngiti, isang tunay, payapa, at puno ng kasiyahang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi ito ang ngiti ng isang abogadong nanalo sa isang kaso. Ito ang namuang ngiti ng isang taong muling natagpuan ang isang bagay na matagal na niyang nawala, ang kanyang kaluluwa. Nang humupa na ang lahat, sina Ambo at Liwayway ay lumabas sa hagdan ng Hall of Justice. Sinalubong sila ng sikat ng araw na tila nagbabadya ng isang bagong simula. Tapos na, anak. Tapos na. Bulong ni Ambo habang yakap-yakap ang kanyang anak. Opo, hitay. Nakinig po si nanay sa mga dasal natin. Sagot ni Liwayway, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa dibdib ng kanyang ama. Lumapit sa kanila si Dante. Walang nagsalita sa kanilang tatlo sa unang ilang segundo. Isang tingin lang ay sapat na para ipahayag ang lahat ng pasasalamat na hindi kayang sabihin ng mga salita. Sa wakas, nagsalita si Ambo. Attorney, wala po akong maibabayad sa inyo. Bayad na ako, Ambo. Putol ni Dante. Ang kanyang tingin ay nasa masayang mukha ni Liwayway. Sobra pa. Ang pag-uwi nila sa Baryo Mapayapa ay isang pagbabalik ng isang bayani. Ang kanilang mga kapitbahay ay sumalubong sa kanila, nag-aalok ng pagkain, yakap, at paghingi ng tawad sa kanilang pagdududa. Nang gabing iyon, binuksan ni Ambo ang pinto ng kanilang munting bahay. Ang sirang pinto ay nariyan pa rin, isang paalala ng bangungot na kanilang pinagdaanan. Ang lahat ay nasa dati nilang lugar. Ngunit sa pagpasok nila sa loob, magkahawak kamay, alam nilang may nagbago. Hindi na sila ang dating Ambo at Liwayay. Ang mga pagsubok ay hindi sila sinira. Sa halip, ginawa silang mas matatag. Ang bahay ay pareho, ngunit ang tahanan ay mas buo na ngayon kaysa dati. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng kaso ng mga Roxas del Mundo ay unti-unti nang humupa, ngunit ang epekto nito ay nanatili. Ang lungsod ng Pag-asa ay naging saksi sa isang pambihirang kwento ng katapangan, at sa puso ng kwentong yon ay isang batang babae na may suot na star hair clip. Ang buhay sa Baryo Mapayapa ay bumalik na sa dati, ngunit may isang bagay na nagbago. Si Ambo ay bumalik sa pagtatrabaho, hindi na sa mansyon ng mga Roxas, kundi sa isang maliit na pabrika. Hindi na siya ang dating Ambo na laging nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay tuwid na, at may isang bagong kislap ng respeto sa sarili sa kanyang mga mata. Isang araw, nang tangkain siyang kaltasan ng sahod ng kanyang bagong manager nang walang dahilan, mahinahon ngunit mariin siyang tumanggi. Hindi po tama yan, sabi niya.
Narito po ang aking karapatan. Nagulat ang manager. Ibinigay sa kanya ang tamang sahod. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natuklasan ni Ambo ang lakas ng kanyang tinig. Si Liwayway ay bumalik sa pag-aaral. Hindi na siya ang ordinaryong bata sa dulo ng klase. Para sa kanyang mga kaklase at guro, siya ay isang inspirasyon, isang munting bayani. Sa kanilang recognition day, tinawag ang kanyang pangalan para sa isang espesyal na parangal, ang Gawad Katapangan at Katapatan. Habang paakyat siya ng entablado, nakita niya ang kanyang ama sa mga manonood, lumuluha sa tuwa. Isinuot niya ang medalya, ngunit para sa kanya, ang tunay na medalya ay ang makitang muli ang ngiti sa mga labi ng kanyang tatay. At si Attorney Dante Marasigan, tinupad niya ang kanyang pangako sa sarili. Isinara niya ang kanyang malaki at maningning na law firm sa Makati. Ang mga kasosyo niya ay nagsabing nabaliw na siya. Ipinagpalit niya ang kanyang mamahaling opisina para sa isang maliit na pwesto sa ibabaw ng isang butika sa lungsod ng Pag-asa. Ang nakasulat sa pinto, Marasigan Legal Aid Clinic, libreng konsulta para sa mga naaapi. Ang kanyang mga kliyente ay hindi na mga bilyonaryo, kundi mga magsasaka, mga tsuper, mga tindera, mga taong tulad ni Ambo. Hindi na siya kumikita ng milyon, ngunit sa bawat kasong ipinapanalo niya para sa mga maliliit na tao, nararamdaman niya ang isang yaman na hindi kayang bilhin ng pera. Muli siyang naging abogado sa tunay na kahulugan ng salita. Isang Sabado ng hapon, dinalaw ni Dante ang mag-ama sa Baryo Mapayapa. Hindi siya dumating na nakasuot, kundi nakasimpleng polo shirt lang. Dala niya ang isang bayong ng mga prutas. Naabutan niya silang nag-aayos ng kanilang maliit na hardin. Ang sirang pinto ay napalitan na ng bago. May mga bagong tanim na bulaklak sa paligid. Attorney Dante, masayang bati ni Liwayway. Tumakbo ito para salubungin siya. Dante na lang, Liway. Hindi na ako ang abogado ninyo. Kaibigan na. Nakangiting sabi ni Dante. Naghapunan silang tatlo sa maliit na mesa kung saan nagsimula ang kanilang bangungot. Ngunit ngayon, ang mesa ay puno ng tawanan at masasarap na pagkain na niluto ni Ambo. Nagkwentuhan sila tungkol sa eskwela, sa trabaho, sa mga simpleng bagay sa buhay. Wala nang bakas ng takot o lungkot. Isa na silang pamilya, binuo hindi ng dugo, kundi ng isang laban na magkasama nilang pinagtagumpayan. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, ginising ni Dante ang mag-ama. May ipapakita ako sa inyo, sabi niya. Nag-drive sila patungo sa dalampasigan. Umupo silang tatlo sa malamig na buhangin, nakatingin sa madilim na abot-tanaw. Tahimik lang sila, pinakikinggan ang banayad na hampas ng mga alon. At dahan-dahan, sa dulo ng dagat, isang guhit ng kulay kahel ang lumitaw. Unti-unting nagningning ang kalangitan. Ang dilim ay napalitan ng liwanag. Ang mga bituin ay nagpaalam at nagbigay daan sa pag-usbong ng isang bagong araw. Liwayway, mahinang sabi ni Dante. Ang ibig sabihin ng pangalan mo. Napangiti si Liwayway. Tumingin siya sa kanyang ama, pagkatapos ay kay Dante. Ang dalawang lalaking naging sandigan niya. Salamat po, sabi niya sa kanilang dalawa. Salamat po sa lahat. Hindi na kailangan ng maraming salita. Sa panonood nila, sa pagsikat ng araw, naintindihan nilang lahat na tapos na ang mahabang gabi ng kanilang buhay. Ang bawat pagsubok, bawat luha, at bawat sakripisyo ay naghatid sa kanila sa sandaling iyon. Isang sandali ng kapayapaan, ng pasasalamat, at ng walang hanggang pag-asa. Ang kwento nila ay isang patunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may darating na bagong umaga. Kasi at dito po nagtatapos ang kwento ni Ambo, Liwayway, at Attorney Dante. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko pong magpasalamat sa inyo.
Salamat po sa inyong walang sawang pagsama sa akin, sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, at sa bawat pag-usbong ng pag-asa. Ang pagsulat sa kwento ni Naliwayway ay isang paglalakbay din para sa akin. May mga sandali na tila sila mismo ang nagdidikta ng kanilang mga salita, at ako ay naging isang tagapakinig na lamang, isang tagasulat ng kanilang katapangan. Sa bawat hamon na kanilang hinarap, naramdaman ko rin ang kanilang takot, at sa kanilang tagumpay, naramdaman ko rin ang kanilang galak. Sa pamamagitan nila, muli nating napatunayan na ang liwanag ng katotohanan, gaano man ito kaliit, tulad ng isang munting bituin, ay kayang pawiin ang pinakamadilim na gabi ng kasinungalingan. At ang pag-asa, kapag ito'y itinanim sa isang pusong puno ng pagmamahal, ay kayang magpatumba ng kahit sinong higante. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang inyong naramdaman sa paglalakbay na ito? Anong aral ang pinakatumagos sa inyong puso? Ang inyong mga saloobin ay mahalaga, sapagkat ito ang nagbibigay buhay at kahulugan sa bawat kwentong ating pinagsasaluhan. Muli, ang aking taus-pusong pasasalamat. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento.